super naman po yung family ko na doon na po mo. Kasi naintindihan po naman nila ganito. So yun ate, ano po may tutulong namin sa inyo? Sana po, matulungan niyo po kami na sana po makapagpagawa ng aming bahay para makapagpatayo ng ulit po. Para may sarili na uwi. Ano po kami, hindi yung kung saan-saan po kami ituturo para mayroon pong matuluyan. Opo. So sa ngayon po ate, ano po may tutulong namin sa inyo ngayon? Kaya ano po, isa po. Okay lang, kahit ano. Mga kalinga pa yun po yung bahay nila ate na bumagsak po. Ito po si ate. Buti na lang ate na ano yan yung bahay nyo. Wala man po sana po kaming di po namin alam na may ganun na pong masamang nangyari. Masamang panahon. Yung panahon. Tapos yung papa ko po, yung papa ng asawa ko, opo. Malakas na po yung ulan. Pumunta po dito sa amin para kunin kami. Tapos mga ilang saglit po, pumunta yung isang kagawad doon sa amin para sabihan sana kami na lumikas na. Buti na naunahan na po kami ng papa ko. Dahil kung hindi po kami nakuha dyan, siguro damay po kami na nahulog dyan. Wala po kami kaalam-alam na gano'n na po pala nangyari sa amin sa baba. Tapos nalaman po namin, di ba po gabi, mga 10 o'clock na po siya. The time niya to, pumunta man po kami dito para isurvive pa man po yung ibang gamit. Apo. Tapos yung ulangat po. Okay lang ate. At least ate, nakaligtas kayo, hindi kayo nakasama dyan sa ano yan. Kasi hindi naman natin inaasahan yung panahon na ganun eh. Tapos yung ilog? Ilog. Dito po yung banda yung bahay namin. Kasi malayo po naman po sa dun sa baba. Mga kalingap, ilog po kasi yung nasa baba nila. Ayan po, ilog po siya. Kaya po, nung time na lumaki na po yung yung tubig, nadaanan po yung bahay nila. Yun po yung nag-crack na po yung yung lupa. Ang dami po nang nasalanta ng bagyo na bagyo na po na yan. Kasi hindi siya yan ate. Kasi signal number 1 pa lang naman siya. Tapos nung gabi na, signal number 2 na to. Wala po talaga kami kaalam-alam na may masamang panahon po nung mga oras. Ay, hindi, alam. Wala kayong TV? Wala po. Lang po kami, nakikinood lang po kami para magkaroon kami ng sariling ilaw din. Parang naki-connect lang po. Extension lang gamit namin para magkaroon ng ilaw sa bahay. That time po ito, nag-ulan po. Tapos, nag-brown out. Nakahiga na po kami nung time yun. Nang pinuntahan kami ng papa ko. Kaya nung time yun, wala kaming naisip na gano'n na po yung mangyayari. Tapos, kung hindi kami pinunta ng papa ng asawa ko, siguro talaga po, damay kami dyan. Damay po talaga kami dyan na may sasama sa bahay namin na matatabunan. Ay ate mga pala, kanina pa tayo hindi pa kita kilala, hindi ko pa alam kung anong pangalan mo. Ano nga pala po ang pangalan mo ate? Nicole Martinez po. Nicole Martinez. So ako naman po pala si Josie. Yun ate,
Tapos po nung mga time na yun ate, hindi, walang nagsabi sa inyo na signal number 1 na? Wala po talaga. Kasi nung time po yun, brand out, tsaka hindi po namin alam na gano'n na po talaga yung oras na may bagyo pong parating. Wala po sa amin nakapagsabi noon. Tapos nung time ito, saka lang namin nalaman, nung oras na talaga mismo na malakas na yung ulan na saka kami pinuntahan dito nung barangay Kagawad, yung tumutulong sana po na masurvive yung ibang gamit namin na ng bagyo. Dili bibi. Tapos wala man lang na nakuha kayong gamit niyo ate? Meron pa naman po, pero yung iba yung mga gamit sa kusina, kunti na lang po, halos 4 na lang, isang kutsara na lang, baso, mga na lang po, 2 ganun. Ay kung baga nung inilipat kayo, yun lang yung nadala nyo? Tanging dala lang po namin nung ilinipat kami ng papa ko, yung tanging suot lang po namin. Kinaumagahan na po namin nakuha yung gamit namin dyan. Salamat po kami kasi yung nyug na kaharang sa bahay namin. Kasi kung hindi po yan nakaharang, siguro kahit kinabukasan wala kami makukuha ang gamit. Tapos yung tanging damit lang namin, lahat po basa ng pinamagahan. Pinahiram lang po muna kami masusuot. Sino po nagpahiram sa inyo ate? Kapatid po ng asawa ko. Asan po yung asawa niyo te? Andun po, tumutulong sa sakahan. Anong po ang trabaho niya? Minsan po, nag-sideline siya sa construction. Sa construction. Pero ngayon po, doon siya sa bundok kasama ng papa ko, nagtatanim ng palay. Nagsasaka. So ngayon po doon saan kayo nakaano ngayon? Ilan po ng barangay kami ngayon nakatira. At least may kahit papaano may may matutulayan kayong yan. Yung himpilan ng barangay, doon po muna kami alam po ko sa kapitan kung pwede doon po muna kami tumuloy kasi wala na po kaming uwi na bahay kasi ganito po nangyari. Tapos di naman po yung papa ko naman ng asawa ko, marami naman po kami kasi sa bahay, may yung mga kapatid niya. Kaya sabi ko, doon na lang po kami sa mahimpilan. Tapos pag po niyan, saan kayo magpapatayo ulit ng bahay? Po, doon po kami, ino-offeran po kami doon po sa side ng lola ko, dyan po sa may kabila. Sa side ng lola mo? Kulang nga pa po pera, sapat para makapagpatayo. Opo. Yun po ang problema namin. Kasi ang trabaho sa asawa ko po, tama lang pang araw-araw. Hirap man po sa pambuhay. Hindi ka, Bi! Maano ka dyan, bibi ko? Hindi ka. Hindi So, ilang taon ka na ate? 23 po. 23 years old. So, ilang taon ka nagkaroon ng asawa? Nagsi-17. Nagsi-17. Ito, isa pa lang po anak namin. Ito. Ilang taon na po yan? 5 years old po. 5 years old. Kinder. Dito din siya nag-aaral? Dito rin po. Tapos nung gabi po nalaman niya na ganito nangyari ng bahay namin, iyak po siya ng iyak kasi sabi niya paano na daw po siya makapag-aral, yung gamit niya, yung mga papel niya, yung uniform niya. Tapos inaano ko na lang po na hindi wag na manghiram na lang muna tayo, bibili na lang ulit para hindi na siya iyak ng iyak. Tapos buti naman po, nung kinamagahan, nakuha pa rin yung ibang gamit niya, yung uniform niya. Linabang ko na lang po. Then, pero yung bag niya, yung wala bag niya, na. okay pa naman po kayo. Maputik, tapos linabhan na lang po. Tapos yung mga papel niya hindi na, wala nang Yung iba po, nabasa po. Yung ibang mga gamit. Kasi po kinamagahan, ang lakas ng ulan ng oras yun. Tapos gusto po sana i-survive. Pumapasok sana yung asawa ko na para kunin yung ibang gamit. Buti na lang po, natulungan siya ng ibang residente dito, yung mga kabataan po, yung barangay official, yung mga kagawad. Kasi kung hindi po siya na agapan na tulungan agad na sabihanan, nag-ano na po yung lupa, parang bumibiyak na po para parang bababa na po yung bahay namin. Siguro sabay yung asawa ko dyan sa baba kasi nag-ano siya bumalik po siya dito para kumuha sana ng ibang gamit, kunin yung gamit namin para ma-survive pa po kasi nandun na kami sa papa ko. Tapos nung time yun na kukunin niya sana, saka na po nangyari.
na ano na po yan. Nakita niya na parang magigiba na po yung bahay. At hindi na siya Hindi na tumuloy. siya tumuloy. Sa bagay. Kasi kung tutuloy pa siya, edi nadamay siya nung ano doon. Hinawakan na po Kasi siya. malaki yata yung, malaki yata yung tubig dito. Po. Tapos yung baha niya po talaga. Nung time po kasi ito, nung matutulog na po sana kami, yung tanging bato lang po yung naririnig namin na parang yung umagos na parang nag-ano po. Tapos nung time na to, saka kami na pinunta ng papa ko nga na pumunta na daw po doon, lumikas na dito dahil baka daw po magka-landslide na talaga. Opo. Dati naman po, umuulan naman po. Nasanay na po kami na dito lagi. Yun lang po nung time yun na talaga nangyari yun. Hindi naman natin inaasahan yung mga ganong pangyayari. Kaya nung umalis po kami, tanging dala lang po namin suot. Di namin alam na gano'n na po pala. May bagyo na signal number 1 na po pala dito sa atin. Hindi po yun namin alam. Kasi kahit TV po wala kami. Na ano lang po para magkaroon kami ng sariling ilaw. Nakikipag ano lang po kami sa kapitbahay namin. Yun lang po ang tanging gamit namin sa bahay. Kasi hindi po makakapagbili kasi yung tanging sahod lang po, pampambili lang ng bigas, gastos lang sa pang-araw-araw, pambaon ng anak. Yun lang po ano namin. Kaya sabi ko po, yung tanging ano ko lang po na sana makapagawa na po kami ng sariling bahay kasi hindi naman po lahat ng oras papayagan kami sa mga hindi namin. Opo. Kasi ginagamit po yun. Yun lang po. Mga pang-emergency talaga yung ano nila, no? Pero kahit papaano may emergency may emergency na matutuluyan pa rin dito sa barangay na to. Ano pa rin naman po na family cut na doon na po muna. Kasi naintindihan po naman nila na ganito. Wala kami nauuwian. So yun ate, ano po may tutulong namin sa inyo? Sana po, matulungan niyo po kami na sana po makapagpagawa na ulit ng aming bahay para makapagpatayo na ulit po. Para may sariling mauwian na po kami. Hindi yung kung saan-saan po kami ituturo para mayroon pong matuluyan. Opo. So sa ngayon po ate, ano po may tutulong namin sa inyo ngayon? Kahit ano po, basta po. Okay lang po kahit ano. Nananawagan po ako. Humingi ng tulong na sana po matulungan niyo po kami ng aking pamilya na makapagsimula ulit, makapagpatayo ng sariling bahay para po hindi na po kung saan-saan kami makikituloy. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayun po si Kalinga Puse. Kalinga Puse, dumili ka na. Ha? Ayun po siya mga kalingap at tinitingnan niya yung mga at yung isa pong kagawad, ando po si kagawad. Ano nga pangalan? Roger Llanera. Roger Llanera. Thank you so much po kay kagawad Roger Llanera sa pagpapakain po sa amin at pagbigay po ng merienda at sa mainit po na pagtanggap po dito sa amin sa Barangay Tuba. Ayan po, yung kalingap natin andoon at nagmamasid at tawag dito? Ano bang tawag doon? Tinitingnan po niya yung mga nasira. Ayun po yung kalingap natin. Ayan, si Kalingap Jose. Kalingap Jose, kaway! Isang kaway naman dyan, Kalingap Jose. Butik talaga. Oh. Ayan. Ayan po kasi yung bahay nila ate. Ayan po. Hindi po natin alam yung panganib na mangyayari. Pero thankful pa rin sila ate kasi kahit papano ayun po yung nyug na humarang po dun sa bahay nila. At hindi po naanod po yung ibang gamit nila. Ayan po yung bahay nila ate. Tumba na muntik na nga po muntik na maanod.
natumba lang siya. Dahil po dun sa lakas ng agos ng tubig, tapos po yung ano naman po makikita nyo po yung nyug na natumba. Tapos yung lupa po na landslide yung lupa. Ayan. Mas sabi ko lang po sana maging ano na lang po. Aware. Po. Maging aware sa mga mangyayari, lalo na pag may mga bagyo. At sana maging prepare na po sa mga bagay-bagay na kung ano man po mangyari. Pray lang ate. Kasi lahat naman ng ano yan, pagsubok lang to. Makakaya at makakaya mo yan. Lahat naman ng ano nangyari na to is pagsubok lang po sa inyo to. Pasalamat pa rin po kay God kasi kahit pa paano buhay kami ng family ko. Opo. Nasave kami. Walang nangyari masama sa amin. Rapya de. May recap po yan dyan. Recrap. Ibig sabihin na ano din, bumaba yung recrap. Recap niya po. Madala rin po. Baka. May-recap po siya. Doon po, hanggang doon po sa dulo. Hanggang dito sa dulo yung recrap. Baba nga tayo ng konti para makita natin yung ano. Ay, ayun! Tabi-tabi po. So, ayun po pala yung recrap. Mababa lang ate yung recrap nito? Aray ko. Tapos dyan po talaga sa dulo. Medyo mababa na po siya. Grabe. Kasi kung nandito kayo, te, nung time na yun, Diyos ko po, Diyan po kami ng time na di kami sila nagpapa ng asawa. Kasi siguro po talaga. Dahil madadamay kami dyan. Kasi wala po kami kaalam-alam na gano'n na po pala talaga yung nangyayari doon sa baba namin na yung recrap, dasama na po pala ng baka. Saka tuloy-tuloy na po yung lupa. Bumaba. Kasi dito po yung bahay namin dyan. Ito. Dito. Banda dito yung bahay nyo. Ito. Ay, ang layo ng ano. Pinuntahan. Dito mismo bahay namin. Ito po yung kusina. Dito po yung sala-sala namin. Yan po yung kusina namin. Kwarto. Dito banda. Dito banda yung kwarto. Akala ko doon banda. Doon lang banda. Malayo po po. Ito po yung katapat na bahay. Ayun yung katapat na bahay. Yun ang ano din dito. Dito po yung ano namin, yung sala, yung mesa, yung ano kusina na linulutuan ko po. Tapos yung kwarto, dito po siya, dyan sa banda. Dito, banda. Kaya sabi ko po, talagang inano niya po yung buong bahay namin na nakain ng lupa talagang. Nadamay siya sa pag-landslide. Ito na lang yung tayo natirang side. Na okay. Na okay pa. Kanino nung lupa to, ate? Barrio side pa po. Barrio site, ibig sabihin, kahit sinong pwedeng umano dito. Oo. Kasi pag mga barrio site, ibig sabihin, kahit sinong pwedeng tumayo dito, walang mangingialam. Kaya dito po kami. Bigla na lang kung ganun nangyari. May inasahan po. Na, ng gabi po yun, ang saya pa po namin na natutulog na kami. Nakikipag ano pa po yun sa papa niya. Tapos biglang kinamagano lang na po pala kami mauuwian. Hirap po magsisimula na naman sa una. Okay lang yan ate. Basta safe kayo. Ayun ang importante, yung safe kayo. Walang nangyari sa inyo. Kasi mas nakakalungkot kung may isang nawala. Oo. Kaya sabi namin thank you pa rin kay God. Hindi niya kami pinabayaan. Kahit pa paano, gumawa siya ng paraan para ma-save niya kami. Ang bahay, kahit ano po, pag meron naman po makakagawa na lang ulit. Pero ang pamilya po,
Pag nalagasan, hirap na mabuo. Ayun. Oo nga, ite. Kaya ngayon, nag-extra na po muna asawa ko para makapagtaguyod at makapag-ipon po kahit pa paano. Makapag-pagawa ulit ng panibagong bahay. Kaya mo, te, baka, ano yan, sana kahit pa paano may man lang tumulong po sa inyo. Babalik po kami dito. Salamat po. Kasi yung lahat naman ng makakapanood nito ng video na to, video niyo ate, malay mo may magbigay sa inyo ng may magbigay sa inyo ng panimula ng na kahit papaano maka tayo ng pampagawa ng bahay niyo kahit papaano, kahit konti, basta may basta po may magbigay, naman po kami dito, babalik po kami dito. Hahanapin ka na lang po namin, ate. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa amin para lang po ma-documentary niyo po ang sa mga nakamatangan po. Hindi talaga, pumunta po talaga kami dito kasi may nagsabi na po sa amin. Then, nga po talaga kami na pupunta kami dito. So, hindi man kami nakapunta nung isang araw. At least nakapunta po kami ngayon. Yeah. Thank you po. Okay, maraming salamat, ate. Ano po yung mga gamit nyo, ate? Yung ibang gamit po, hindi na nakuha. Ang dala na po ng baka. Yung mga gamit po na mga pang kusina, yung mga plato na piso. Okay. Ayun po yung kalinga po yung yung ibang gamit nila, ate. Hindi na nai-survive yung iba. Okay, let's go na, ate. Te, sa'yo yung bahay na inanod? Sa akin po yung bahay. Ilang taon ka ni ate? 23 years old. May asawa? May anak? Ito yung anak mo? 5 years old. 5 years old. Tapos si Mr. saan nagtatrabaho? Construction. Ngayon po, nandun po siya sa bundok kasama ng papa ko, nagtatanim ng palay. Nagsasaka po. Yan lang ang tanging hanap buhay dito, ate. Anong pangalan ni ate? Nicole Martinez po. Nicole Martinez. Dito sa lugar nito ay yung Barangay Tuba. Ate? Ate Nicole. Ano yung may tulong namin, ate? Lalong-lalo yung bahay mo ay inanod na. Ay natumbahan ng... Paano pala na natumba ay nabuwal yung bahay ninyo? Nung time po yan po, nandito po ako sa... Kinuha na po kami ng papa ng asawa ko. Oo. Tapos yung asawa ko na lang po yung bumalik doon para kumuha ng mga gamit. Sabi ko ng asawa ko, nung bubukas po sana siya ng bahay nung time na yun para kunin yung ibang gamit. Pagdating niya sa bahay, halos kalahati na daw ng bitak ng lupa. Yung nasa bahay namin, yung nagla-landslide na po siya. Ibig sabihin nag-landslide pala. Yun ang simula noon. Dahil yung sa baba po namin may ilog po yun, pero may recrap naman po yun. Siguro nadala na po ng lakas ng baha yung recrap sa gilid. Tapos naman tuloy-tuloy na po. Nung yan, yung bagyo na ito, itong bagyo lang. Tapos may natumbang niyog. Yun po, malaking salamat po dun sa niyog na niya po yung bahay namin. Kumbaga sumandal ang doon, sumandal yung bahay ninyo. Kung kaya hindi nagtuloy-tuloy na maanod. Hanggang doon na lang po yung
ano, yung ibang gamit po hindi na naisalba. Yung iba naman po, nakuha pa man po. Oo. Anong oras yun te na nangyari yung ano, yung insidente? 10 o'clock na po. Pa 10 o'clock ng gabi? Tura po kami talaga. Gabi or umaga? Gabi na po. Oh. Wala po kami alam na may masamang panahon na po, na may bagyo pala. Di po wala po kami alam noon. Tapos ngayon, dito na kayo naninirahan sa ano? Anong ano to? Himpilan ng barangay. Ay, himpilan ng barangay. Sa mga ano, sa mga tanod. Po, sa nagtanong. O yung silang mga nakatira dito. Po, tapos inanon man po muna na. Dito na muna po kami tumira kasi yung bahay nga po namin hindi na matitira. Sabi ng barangay sa inyo. Kung kaya dito muna kayo pinatuloy. Opo. Didi. Ilan na anak mo ate? Isa lang po. Ay, yung babae na yun. Tapos nung araw na yun, siguro masarap na siguro ang tulog ninyo. Po, nakahiga na po kami ng yung oras na para matulog sana. Tapos ng mga ilang oras, dumating yung papa ng asawa ko. Mabuti naman di, nung time na natutulog na kayo, hindi, wala na, yung ano ba, yung nangyari? Tanging narinig lang po namin nung time na yun, bato lang na parang nagkukumpulan, yung parang, Oo. yung ano ba, inaanod na bato. Yun lang po. Kasi dati naman po umuulan naman ng malakas. Oo. Hindi naman po ganun yung nangyari. Kaya sanay na po kami na ganun. Kala po namin. Pero hindi nyo akalain na ganyan ang mangyari, ano? Hindi po namin akalain na ganun yung mangyayari. Ginoo. Siguro kung hindi po kami naagapan ng papa namin, siguro kasama kami doon sa bahay namin ngayon na. Nanaanod or natumba. Nakita nga namin yung ano, yung bahay ninyo ay nakasandal dun sa ano, sa niyog na natumba. Kung ba yung sa puno ng niyog. Opo, yung tanging Siguro. po yung ano ng yung tanging yun ang sumagba na para hindi Yun, natuloy-tuloy. para ano. Pero nung oras na yun, nakatulog na ba kayo? Pahiga pa lang, pakahiga pa lang po, nag-aanuan pa, naglalambingan pa po yung mag-ama. Katapos, nung time na yun na nung naramdaman mo na patumba na yung bahay, Wala, ano po, nung pag-alis po namin doon, hindi pa man, okay pa man po yung bahay namin. Pero tanging dala lang po namin noon, yung suot lang namin, kasi hindi po namin alam na ganun po yung mangyayari na may masamang panahon na po pala, na may bagyo. Kaya kinuha lang po kami ng papa namin para dito na matulog muna. Kasi malakas daw po yung ulan. Tapos nakakalungkot naman. Tapos na ano po, nung mga ilang oras na nandito na po kami sa bahay ng papa ko, may pumunta na barangay official po sa amin para sabihan yung papa namin na, akala po kasi nila nandun pa kami, isang kagawad, pinuntan yung papa ko na sasabihan sana, kunin kami doon kasi yung lupa raw po doon, nagla-landslide na. Buti, nandito na po kami. Tapos nung mga ilang oras po, inutusan ko sana yung asawa ko na kunin yung gamit namin doon. Pagdating niya, yung bahay namin po, dinadala na ng lupa pababa. Oo. Nung kinamagahan na po yung, saka namin napunta yung bahay talaga, na nakita na gano'n na po talaga yung sitwasyon. Meron ka bang alam team na ano na Team Kalingap? Meron ka bang alam? Sa pamumuno ni Kuya Bal Santos Matubang, mayroon ka bang kilala na Bal Santos Matubang? Siya yung tao na tumutulong. Si Bal Santos Matubang. Ano lang po ito, pinagtsatsagaan lang namin na gamit. Oo. Sira-sira na po. Yun lang, pinagtsatsagaan namin. Wala po kaming mga ibang gadget na o gamit na kung halimbawa ate, mapanood ni Kuya Bal itong video natin, ano yung panawagan ninyo kay Kuya Bal Santos Matubang? Sana po matulungan po kami na makapagsimula ulit. Kahit kunting tulong po para makapagpatayo po ulit ng sariling bahay. Yung lupa na ito, yung lupa ng pinagtirikan ng bahay ninyo ate, sa inyo ba yun? Sariling lutin nyo ba yun? Barrio site po yun. Barrio site. Kumbaga po, kahit sino pwede tumayo. Pwede kahit sino. Opo. Kaya lang, yung lugar ninyo ay delikado. Di na po pwede tayuan ulit.
Kasi delikado na. Delikado talaga doon kasi tabing ilog. Ilog ba yun? Opo. Ilog. Bibi, minute bibi. No, manawagan ka ate, baka sakali mayroong kababayan natin na mga handang tumulong. Tumulong naman talaga. Kung nanaisin po nila, pwede kayong manawagan dito para maabot yung mga panawagan mo sa kanila at matulungan ka. Pwede kang manawagan dito ate sa mga OFW, sa mga kababayan natin. Ako po si Nicole Martinez po, humingi ng tulong sa inyo. Una nanawagan po na sana matulungan niyo po kami na makapagsimula ulit, na makapagpatayo ng sariling bahay kahit po hindi halaga lang, masaya na po kami. Maraming salamat po. Yun, sige. At ipaabot po natin yung panawagan mo ate sa aming founder na si Kuya Bal Santos Matubang. Kung mapanood man ito ni Kuya Bal, pagkasakaling hindi ko may pangako ate na makapunta dito po sa lugar ng Barangay Bato. Ayun, Tuba. Tuba po. O, Tuba. Hindi ko lang may pangako na makapunta dito. Pero halimbawa mapanood ni Kuya Bal ito, ay baka mabigyan tugon ng yung panawagan. So paano ate Nicole? Kami alis muna ha. Sige po. Salamat din. Yan po mga kalingap, bigyan po natin sila ng bigas. Dito po yung dalawa na na-scout po natin. Ate Erna, ito yung bigas natin nang galing po kay Ate Inday PB or Ate Christy, yung bigas na ito. At sa yun, Ate Nicole, ayan, nang galing po yung kay Ate Christy or kay Ate Inday PB, yung bigas na yan. Yun po muna yung maibigay po namin na tulong ha. Ano po, pasensya na sa inyo. Ayan. At maraming salamat din kay Ate Nicole, kay Ate Erna sa kanilang pagharap po sa atin para ma-interview silang lahat. Ano po, Ate Erna, Ate Nicole. Yan. Maraming salamat. Ingat po kayo. Okay? So yun po mga kalingap, nandito po tayo sa bahay ni Kagawad. Kagawad po ng Tuba. So, gusto ko lang po magpa-thank you sa kanya kasi po nag-abala po sila ng pagkain namin, ng merienda at saka ng tanghalian. So, gusto ko lang po din po magpasalamat kay Kagawad. So, yan. Kagawad, ano po pala ang pangalan niyo, Kagawad? Ako po si Barangay Kagawad Roger Bong Llanera, ang Barangay Tuba. Salamat po sa na hinandaan niyo po sa amin na tanghalian at saka merienda po. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap po sa amin dito ni Kalinga po dito sa Barangay Tuba. Welcome po. Wala pong man yun bilang sarong barangay official. Talagang handa man po kami na mag-receive ng mga bisita, lalong-lalo na sa mga tao na handa man na tumabang sa mga kabarangay namin. Maraming salamat po. At saka po, maraming salamat din po dun sa may bahay nyo na tumulong po na po ng pagkain po. Maraming salamat po sa inyo. At soon po, babalik pa po kami dito ni Kalinga po para dun sa, kung halimbawa may magpaabot po ng tulong kila ate sa dalawang na po namin dito, kung may magpaabot man po ng tulong, babalik po kami dito. So, pero po kahit na syempre walang tayo, babalik po kami ni Kalinga po para po kahit pa paano po may maiabot po kaming tulong para doon sa dalawa. Okay po. Sa ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako sa inyo sa inyong ginawa na paraan para makatulong sa mga kabarangay namin. Umasa po kami na sana po mas maraming tao po na makapanood at tandang tumulong sa aking mga kabarangay. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kagawad. Thank you po. Ayan po mga kalingap, siya po yung nagtanggap po sa amin dito at saka siya din po yung po dito sa amin na yung mainit na pagtanggap po dito sa Barangay Tuba. Kaya po, thankful po kami sa Kagawad na to at thank
thankful po kami dito sa mga, sa lahat ng kagawad, especially po sa kapitan ng tuba. Yun po. Thank you so much po. Thank you. Ano mang problema, may maaasahan ka na makakasama, malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan. Mga kalingap, siya ang inyong kalingap na siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalala sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap ko na laging nandito, may mabuting puso at mabuti ang hangarin para sa inyo, lahat ay gagawin. Jose Andrino, may malasakit sa inyo, laging nandyan upang kayo ay pasayahin, pupuntahan, pagtulong laging gagawin. Kahit mahirap siya ay magsusumikap para sa inyo at para sa pangarap. Hangarin niya ay mapabuti ang kanyang mga